Hello mga kaulam, kain tayo. Ako nagluto ng chicken pastil at ito ang pinakamasarap na chicken pastil na niluto ko. Parati ako nagluluto niyan pero ito yung pinakamasarap. Tapos ako may nilagang itlog at naghiwa ako ng pipino, ng cucumber. Naghiwa ako niyan dahil para may pangbalanse tayo sa lasa. Tapos sabi ko sa asawa ko, sabay naman kaming kumain dahil matagal na kaming hindi nagkakasabay kumain. At ang kanyang ulam ay itong sinigang na lumahan. Ari nung isang araw pa ay sabi ko hindi ko na siya lulutuan at ito na lamang ang kanyang kakainin. Dahil mahirap naman pagluto ng luto tapos hindi naman nauubos. Nagluto ako ng chicken pastil dahil paborito yan ng mga anak ko. Eh may natira, so akin yung tira. So ayan na nga, sasabay ang asawa ko sa akin at naku, Diyos ko po, talaga namang sa dami naman ng daldal ay syempre hindi pwedeng hindi i-voice over mga kaulam dahil ang pinag-uusapan namin ay mga sensitibong bagay. Hindi pwedeng ilathala sa madla at ako'y naku, hindi talaga pwede. Kahit anong sabi ko sa asawa ko na ayaw ko mag-voice over, wag na natin pag-usapan ang mga bagay-bagay na hindi dapat pag-usapan. Naku, hindi rin talaga maiwasan sa kadaldalan. Yan ay nagmana sa, ewan ko ba kung kanino, nagmana sa kanyang ina sa sobrang daldal. Kaya sabi ko, sige, daldal habang tayo nakain at kami bihira talaga magkasabay. Dahil mga kaulam, pagdadating siya sa tanghali, ako yung naka-online lesson pa. Ay di naka-online class pa ako, di sabi ko kumain na siya, wag na akong intayin dahil minsan ako'y alas 3 natatapos, minsan alas 4. So sabi ko mauna na lang siya. Dahil nga pagkatapos ng aking online class, parati kaming may meeting. Ay di, hindi kami nagkakasabay. Tapos, bilis-bilis naman akong kakain pagkatapos ng meeting at ako may pupuntahan pa. Ngayon mga kaulam, ay di iyan na nga, talagang ang sarap na aking kain, nilagang itlog at chicken pastil. Yan ay talagang sabi ko, sasarapan ko talaga ang luto ko ng chicken pastil dahil gustong-gusto kong kumain niyan nung isang araw. Yung mga nakaraan kong luto na yan, medyo tostado ang manok. Parang hindi masarap pag tostado. Ayaw ko sa chicken pastil lang matigas ang manok. Gusto ko yung malambot, tapos yung lasang-lasa mo yung mga sangkap. Dinamihan ko talaga ang bawang at sibuyas mga kaulam at yan naman talaga ang nagpapasarap. Tapos nilagyan ko din yan ng oyster sauce kahit wala sa recipe. Ay di yun nga mga kaulam, ari ako nagbo-voice over. Kaya naman panggugulo naman na rin isa, pinaglalaga ko ng itlog. Sabi ko maglaga ng itlog pero pag kumulo ang tubig tsaka niya ilalagay ang itlog at 7 minuto laang. Naku, ari nang gugulo sa akin. At gagawin daw niyang 7 kalahati. Bega ka ako marunong pa sa akin. Basta't 7 minuto lang. Dahil kami, sanay, ang asawa ko, laging nabili sa baba, sa cafeteria ng nilagang itlog. Parating 6 ang binibili niya. Sabi ko, wag na siyang bumili dahil kaya ko namang maglaga. Laging sinasabi niya sa akin, hayaan mo na naman akong bumili ng itlog doon dahil tulong na natin iyon sa cafeteria, doon sa nagtitinda, dahil mabait daw sa kanya. Ngayon, kahapon, bumaba siya para bumili. Hindi na nagbebenta ng nilagang itlog dahil hindi na raw kayang ibigay ng mama sa 1 dirham dahil ang mahal, nagbigla daw nagtaas ang presyo ng itlog. Napaawa naman kami mga kaulam. Kaya ngayon, tudalaga ng itlog kami. Dahil nga hindi na daw nagbebenta yung kaibigan namin sa baba. O diga mga kaulam. Sa halip na bumili siya sa grocery at ibenta niya ng mataas na presyo, hindi na lang daw siya magbebenta dahil hindi daw niya kayang ibenta ng mas mataas sa 1 dirham. Dito mga kaulam talaga ang mga tao. Marami talaga dito ang mabubuti ang sabi naman ng asawa ko, magbenta ka pa rin, didagdagan mo kung magkano yung idinagdag na presyo ng binibilhan mo, idagdag mo rin, ipatong mo rin sa presyo ng nilagang itlog. Ayaw daw. Ay sabi ko, huwag mo nang pilitin at baka may kanyang paniniwala sa buhay. Sabi ko, tayo na lamang ang mag-adjust. Madali naman maglaga ng itlog. Diyos ko po, laga laang. Yun laang naman ay 7 minuto laang. 10 minutes all together bago mo pa mapakulo ang tubig. Hoy, nagising ngayong umaga na sobrang gutom dahil hindi nga ako naghapunan. Dahil ako'y nakatulog ng alas 3 pagkatapos ng klase namin. Nakatulog ako ng alas 3. Ngayon, nagising ako ng alas 6. Sabi ng asawa ko, punta ka na doon at kumain na dahil hindi daw niya inilagay sa ref ang pagkain dahil nga daw kakain ako. Alas 6 na. Sabi ko sa asawa ko, hindi na ako pwedeng kumain ng 6 o'clock. Bukas na ako kakain. So, ang ginawa ko mga kaulam, nag-1 basong juice ako at saka 3 skyflakes. Ang aking pampakalmado sa aking tiyan. Medyo kinabahan ako dahil nga hindi na nga ako pwede sa mga citrus na juice. Di medyo sumama ang sikmura ako kagabi. Sabi ko, nakalimutan ko talaga yung juice. Ininom ko pa talaga yung 1 baso. Ako naman talaga mga kaulam ay nag-iingat pero minsan nakakalimot din. Dahil syempre nakasanayan natin,
Tapos kailangan malamanan ang tiyan bago matulog. Ay di ayun, medyo sumama ang sikmura ko kagabi. Natulog na din lang ako. Pagising ko ngayong umaga, sabi ko ngayon na lang ako kakain. Kaya nagpapalaga ako ng itlog dahil yan ang aking aalmusalin. At mamayang tanghali, ako ay maglalaga ng baka. O di ka mga kaulam, bumili ako ng laman at ilalaga ko dahil ako ay mayroong isang mais na binili. Kako ilalagay ko na lamang sa nilaga. Matagal na panahon nga mga kaulam ako hindi nakatikim ng nilagang baka. Tama-tama susunduin ko ang kapatid ko. Baka dito kami muna didiretso sa bahay. Tapos, para makapagtanghalian siya ng nilagang baka. Pero nag-iimbita yung isa kong kapatid, yung si Nolly Boy, nag-iimbita na birthday daw ng biyanan niya, kakain daw sila sa may dampa, sa Dera. Kung gusto ko daw sumama. Parang gusto kong sumama, pero iniisip ko tong mag-aama. Ay, hindi naman ito sasama ang mag-aama dahil ayaw nilang kakain sa labas. So, sige na nga lamang, ako na lamang ang sasama, maiwan sila dito sa bahay, ipaglalaga ko na lang sila ng baka.